Basahin po natin verse 1 to verse 10. Verse 1 to 10. Salita po tayo upang mauna. Verse number 1 sabi po dito, and Jesus entered and passed through Jericho. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. A very familiar story po sa Bible na totoong nangyari. Si Zacchaeus at ang kanyang salvation story. Dahil po'y manalangin, Panginoon, maraming salamat sa oras po nito. Maraming salamat sa kabila po, Panginoon, na maulan na panahon ay dinala niyo po kami upang makapakinig po ng salita at mag-practice Panginoon at maghihanda po ang bawat isa gamit po ang inyong salita, Panginoon. Gabayan niyo po ako kung dapat pong maipahayag, Panginoon. Dalangin po, Panginoon, inyong mensahe ay maging kalakasan po ng bawat isa sa amin. Patawarin po kami sa inyong mga pagkukulang at pagkasala. Mahal po namin kayo, Panginoon. Wala po akong ibang nais, kundi lang maibigay po ang glory po sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, at kayo makakaupo na. Zacchaeus. Hindi na po bago sa atin ang story ni Zacchaeus. Ang Christianity po ni Zacchaeus, kung ihahalin tulad po natin ito sa isang business, ito po yung tinatawag na nag-boom. Nag-boom yung kanyang business. Yung parang kabubukas lang ng business niya, ang dami agad customer, talagang mabenta. Ito po yung Christianity or transformation ni Zacchaeus. Dahil alam naman po natin na that day na siya po ay nalikas, ay grabe yung kanyang ginawa. Kung siya ay nalikas, siya ay namigay sa mga may hirap, binalik niya yung kanyang ninakaw. So, pwede natin sabihin na saktong-sakto sa season yung business niya. Kung ihahalin tulad natin yung Christianity niya sa isang business. So, there and there, makita natin mayroong bunga yung kanyang kaligtasan. Alam na po natin na yung kanyang istorya, nagkaroon siya ng desire na makita ang Panginoong Jesus. Dahil sa ating nabasa, ay gumawa po siya ng hakbang para makita ang Panginoong Jesus. Nakita po natin siya umakit sa sycamore tree dahil sa kanyang maliit na or mababang height. Nakipagsiksikan siya, malamang. Kanina habang inaaral ko po itong devotion na ito, ay kung pag-aaralan ko pa ito na mas mahabang panahon, siguro makakagawa ako ng math problem dito. Dahil hindi naman convenient na sakto may sycamore tree doon na pwede niyang akyatin habang nabibigyan siya Panginoong Jesus within that crowd. Na madami na ang tao, maliit pa siya. At sasabihin niya, ay sakto mayroong sycamore tree dito, akyatin ko to. Ay hindi po eh. Hindi basta-basta may sycamore tree doon, kundi maghahanap muna siya ng puno. Hanapin niya talaga yung puno na pwede niya akyatin, na ito, saktong mataas ko, ito yung akyatin ko, pag inakyat ko ito, makikita ko ang Panginoong Jesus. So meron siyang ginawang hakbang, nagkaroon siya ng desire makita ang Panginoong Jesus. At alam po natin ang kasunod na nangyari. Dumaan ng Panginoong Jesus at tinawag si Zacchaeus. Zacchaeus, make haste. Madali ka, bumaba ka dyan at pupunta ako sa inyong bahay. At tayo
event sa ating buhay na nakilala natin ang Panginoong Jesus. O, nakaranas tayo ng kaligtasan, na unawaan natin na libre ang katiyakan ng langit. Ano po, at siguro nung araw na yun, kung babalikan natin, siguro hindi ma-explain o hindi ma-picture out na excitement ng ating naranasan. Kung ako tanda ko nung ako'y naligtas, linggo po yun, nung araw ng Monday, ang una kong ginawa ay ma-share or maipakilala din ang Panginoong Jesus sa kaibigan ko, sa mga kapitbahay. At pagkatapos ng sabi ko, isusulat natin itong Bible sa isang notebook from Genesis to Revelation. Yun po yun talaga yung gusto kong gawin, no? Pero syempre hindi ko nagawa. Pero makikita po natin, iba't iba ang story natin. Siguro meron iba na umiyak, meron siguro sobrang natuwa din. Meron din po ako na-share na after niyang tumanggap sa Panginoon siya ay umiyak at tinawag niya ako para i-share din sa kanyang anak. May mga ganyang instances po. So iba-iba ang ating salvation story. Pero makikita din po natin sa story ni Zacchaeus ay hanggang dito na lang yung kanyang story. Hindi na natin alam kung nasundan pa ito, kung ano pa kanyang ginawa. Siguro kung mag-aaral tayo about sa kanyang buhay, meron tayong mababasa. Pero it's not all about Zacchaeus. Ito po ay patungkol na sa atin. Tayo ilang year tayong naligtas. Yung ba excitement tayo naligtas, nandyan pa rin ba? Yung zealousness ba ay nandyan pa rin? Yung fire ba ay nandyan pa rin simula nung tayo ay naligtas? Ang goal po natin at ang prayer po ng ating pastor at ang prayer dapat ng bawat isa sa atin ay hindi tayo magbago simula nung nakilala natin ang Panginoon. Ngayon, excitement dapat nandun pa rin. Kasigasigan natin dapat nandun pa rin po. Kaya nga po si Zacchaeus yung tinawag ng Panginoon, siguro natalaga yung tao sa taas ng puno, siguro nagpadulas na lang siya, nagpahulog na siya doon, at patakbo siya sa Panginoong Jesus sa gitna ng crowded ng mga tao. Hindi natin alam, baka may nampatid pa sa kanya doon. Siguro maraming galit sa tao ko dahil siya ay tax collector. At alam natin na ang tax collector, napakadalang magkaroon ng kaibigan niya yan. At pag sinabing tax collector or maniningil, siya yung nagtatawa. Ano ka na ito, puputulan na namin kayo. O magbayad ka. Pero hindi, ang nangyari dito, si Zacchaeus ang tinawag na Panginoon. So kaya nga, meron siyang desire, meron siyang eagerness na makilala ang Panginoong Jesus. Na maganda ay magkaroon din po tayo. We all have different salvation story. But we got different body of story and latter part. Katulad po kay Zacchaeus. Iba din sa kanya, iba din po yung sa atin. We don't know what happened after Jesus left. Umalis siya sa Jericho, hindi natin alam kung ano na ang ministry pinasukan ni Zacchaeus. But we know na meron pong transformation. Pero, how about us? Diba? Sana po hindi po mawala yung init na yan. Kaya nga po itong hapon na to, mayroon na po gusto kong i-share 3 bagay na tutulong po sa atin para panatilihin po yung fire at yung zealousness natin habang tayo po ay nagpapatuloy kasama ang Panginoon. Number 1, yung happiness. Number 1, happiness. Kaya nga po sa verse number 6, ang tugon ni Zacchaeus nung siya tinawag ng Panginoong Jesus. And he made haste and come down and received him joyfully. Sigurado naman po ako na lahat tayo na tumanggap sa Panginoong Jesus ay naging masaya. Wala naman siguro naging malungkot dito nung siya'y nakatiyak na langit ay nalungkot. Wala pong ganun. Lahat tayo ay naging masaya. At yan po ay dapat nating tandaan lagi. Huwag nating kakalimutan yung araw na tayo ay niligtas ng Panginoon. At isa po yan sa paalala na dapat lagi nating baon-baon. Pag tayo ay napapagod na, pag tayo ay nag-iisip ng umalis, alalahanin natin yan. Yan po yung nangyari din kay Zacchaeus. Joyfully. Tayo habang ang naglilingkod sa Panginoon, hindi aalisin ng Panginoon yung joy na yan.
are we still happy after a year na tayo nalikas? Or a year after na tayo ay nag-join sa ministry dito? Faithful pa rin ba tayo na may kasamang happiness or joy sa ating mga puso? Remember, there is joy in serving Jesus. Sabi nga ng kanta, there's joy that fills the heart with praises every hour and every day. Joy that throbs within my heart every moment and every hour. Joy that never shall depart. Joy that triumphs over pain. Fills my soul with heaven's music. Joy that never shall depart. Kahit minsan, ayaw mo nang mag-practice ng choir, pero yung joy hindi aalis. Yan yung dapat magpapanatili ng ating apoy. Dahil hindi babawiin ng Panginoon. Fills my soul with heaven's music. Hindi worldly song ang magpapanatili sa atin sa gawain ng Panginoon. Kaya nga kung maalala niyo po nung song leading ko ata yung pinaalala sa amin, lalo sa mga kalalakihan, pag ikaw nasa choir ka, dapat wala kang worldly song sa iyong cellphone. Dahil hindi yan ang magpapa-excite sa atin sa gawain. Hindi po worldly song. Not fame in the 6-digit na salary ng mundo ang magbibigay ng ganyang klase or that kind of happiness sa atin. Ito yung happiness na mabibigay lamang ng Panginoon. Yung happiness na babalik at babalikan natin. Yan yung dapat nating maalala. Pangalawa ay yung heaven. Yung langit po. Are we still excited about heaven? Dapat lagi po tayong nag-aabang na nag-aasam ng langit. Nakakalungkot nga po ngayon pagkabukas mo ng Facebook, ang daming mga preaching, mga motivational speaker. Pero about prosperity, about motivations, about mga charismatic. Nagkaroon po tayo ng mga preaching about, ang kailangan ng mundo ay preaching about hell and sin. And we're making up for it. Pero sa atin naman na gumagawa at naglilingkod sa Panginoon, ang isang paalala na dapat din po natin alalahanin ay ang langit. Na meron pong langit na nag-aantay sa atin. At nakakatawa pong isipin na kahit sinong pastor o sinong preacher pa ang mag-preach about sa langit, kahit sino pa ang pinakamagaling na storyteller ang mag-describe ng langit, ay walang tatalo pag tayo nasa langit. Naalala ko nga yung kanta ng choir last week. My God, how we go. Anong sinabi ng kanta? Sabi ng kanta doon ay dinescribe niya yung langit. Pagdating niya ng langit, wala na siyang ibang nasabi kundi, my God, how great thou art. At hindi mo yan kaya sabihin kung hindi ka excited sa lupa. Diba? Dahil hindi ka nag-aasam, hindi mo pinipicture out sa iyong isipan kung gaano maganda ang langit. Kung dito pinipicture out mo pa lang, at pagdating mo sa langit, in-exceed ng Panginoon yung ating expectation. Talagang mapapalood ka na lang at masasabi mo, my God, how great thou art. Kaya nga po, isang patotoo po ay nung kinanta talaga natin yung linggo yun. Talagang nagpipigil din ako na maluha. Dahil blessed hope po ito eh. Yung langit. Dahil sa lupa po, meron ka mga pagdadaanan. Yung mga problema. Hindi lahat magiging matagumpay. Pero salamat sa Panginoon, dahil meron tayong mauwian na langit. Pagdating sa langit, lahat tayo doon, maaalis ang pagod, walang problema, pupunasan ng Panginoon ang ating mga luha. Moving on po, ng 3 things to remember to keep our fire and zealousness. Number 3, sino pa bang ibang dapat nating bit-bit lagi para
magpatuloy. Walang iba kundi ang Heavenly Father. Hindi ba, hindi ba nakakatuwa isipin pagdating mo sa langit, ang unang sasabihin sa ng Panginoon ay, "Well done, thou good and faithful servant." Kaya nga, habang namuhay tayo sa lupa, huwag natin sayangin yung opportunity at yung privilege na tayo po ay binilang ng Panginoon na tapat at maglingkod sa ministry. Huwag natin sayangin yung mga panahon na pwede naman natin ipagamit yung oras natin sa Panginoon. Kahit na ikaw ay pagod, pag Sabado, pag meron kang bitbitin na nangangamba sa iyo, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Dahil balang araw, pagdating natin sa langit, i-welcome tayo. Walang iba kundi ang Panginoon ang mag-welcome sa atin sa langit. Kaya nga sabi mo sa Bible, pag uwi mo ng langit, na ikaw ay sobrang naalipusta ng mundo ng mga makasalanan na bagay, ang gagawin mo na lang sa langit, "Then I shall bow down in humble adoration." Kaya nga po, let's always pray to God to give us that passion to carry His cross, to continue and to be excited every day and excited more and more. Kahit walang nakakakita sa atin na naglilingkod sa Panginoon, even then, tayo po ay magpatuloy. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat. No, nakita yung J.L. Paulson kasabay sa Bible Institute group chat ni Sister Chick Mananaga. We need preachers who preach that hell is still hot, that heaven is still real, that sin is still wrong, that the Bible is God's word, and that Jesus is the only way of salvation. The panawin tayo tagat, it looks like everything is being modernized. Ngayon, yung anak nila ako, tayo dapat modernize and iiyak mo. No, anak, itipan na ka surat may panggap iti impyerno, may panggap iti langit, may panggap iti bason. Then it's still the same today. Hindi ka man, the Bible study, hindi sangil ka upset. As much as possible, nung minsan, ang kumakayat na usarin iti fear na pang-motivate iti tao na umawat kina Jesus. But there were times that you cannot actually avoid telling them about hell. May panggap iti papanan iti karawang aangin mawat kina Jesus. So nagsentro ako iti kalman, may panggap iti characteristic iti impyerno. That at first, parang ang dating lang sa kanila ay storytelling. Na ikumpare mo iti sa baling story at kaslalang fiction lang iti dating na katakwada. Pero habang umuunig, di pa nang describe ko, may panggap iti impyerno. The best that I can tell them and I can describe them about hell, tinanong ko sila at tingin, kaya di mapag-impyerno na. Hindi sila pumipot. Okay? Ang undangan na maka-respond na lagos, kit-kitan na yung mata. And then, sabi ko sa kanila, well, if you will not decide today, so that we assure you na sa dinut, destiny, karawayo na nakadakata, at nagipan nyo, hindi natin hawak yung ating buhay. Because at any time, pwede kunin ng Panginoon yung ating buhay. You see, if there is something na huwag natin palitan, kung ano ang sinabi ng Bible, lalong-lalo na sa mga bagay na ito. When it comes to hell, when it comes to heaven, when it comes to sin, and when it comes to the Word of God. Okay? Do not modernize that one. Okay? Kaya iti kurang kaligipin na panawin because binabanggit ni Kyle ng motivational speaker. They talk so much about prosperity. May awanin punay di mga katapada, may panggap iti pasol, may panggap impyerno, pero may panggap iti
langit. Or sometimes mahangig ka ti langit but not more on hell. But you need to remember, at adto ti topic ni Aphesus may panggap iti hell kaysa iti heaven. Okay? So thank you Brother Karen for that devotion. Ituloy din ikakararagan ng offset the services into Lubigat. Lubigat, ang Sunday School, ngayon iti worship service, naka-schedule lang iti joint worship service so that in the afternoon, ito yung talangin ng site. Dawatek di pa nakaawat yun, nung nakadigiti Sunday School teacher kasi di ba dapat adak mga pa iti dati Sabbath School kayo. Ngayon, agi re-rotak iti kwa the services. Kaya I do hope na digiti panagbali digiti services na may porsyento kada-kada but kaya tinulog digiti ako. Okay? So digiti iti panglawat at kada kayo iti konsiderasyon kakap sa tindigaya. Tanong may plaster na kiti Jay at solusyon tayo kumotlain kasi taga po kami ngayon EJ up here at the service EJ up here iti alas 2 iti Sabado naging gani alas 4 iti Malen. So we have to come back here that medyo mabiting gani oras tayo naman. So nga nung napansin nyo dali iti Sabado na talagahan ako naka-klase kada kayo Sunday School teachers kadigiti na involved kadigiti klase tayo para ka-DJ Sabbath School. Okay? So, but anyway, itutuloy yung kakararagan ko sa tulungan nakiti ako ng mga ipopognos kadigiti schedule dyan. Okay? So, I need your prayers, we need your prayers. Those church needs your prayers also. Okay? So, Madali, nagtawag kayo na pinalisan nga daw. But, taga-Saudi Arabia ng Pilipino, he was looking for a church this coming Sunday. So, I hope na pag-convigate is na church. Okay? And, ipag-pray kayo, pinatasan iti ako na kasabay in our worship service. Okay? So, kapag tayo walang hindi pa nagkararag, dapat na pumili kayo ti prayer partner yun. And then, I'm going to close with the word of prayer. Kung malbas hindi pa nagkararag, awang ka lang sa salita ko sa mahal ng matistorba. Dahil ito'y nadama kayo laking nagkararag.